Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed morning po mga ka-TMSL, mga masugid na sumusubaybay tuwing umaga sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, Rev Carmen, ang makakasama ninyo ngayong umaga. Tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Ama sa Langit, sinasamba ka po namin at pinasasalamatang muli sa isa na namang opportunity to study your words. Samahan niyo po kami, Ama. Be in our midst, Lord Jesus. And Holy Spirit, please occupy our hearts and minds. Guide and teach us in Jesus' name. Amen. Ang title ng ating devotion for today is The Inheritance of Zelophehad Daughters. Ang text sa Joshua chapter 17 verses 3 to 6. Basahin po natin. Verse 3. Now Zelophehad, son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, had no sons, but only daughters, whose names were Mala, Noah, Hogla, Milcah, and Tirza. Verse 4. They went to Eleazar the priest, Joshua, son of Nun, and the leaders, and said, The Lord commanded Moses to give us an inheritance along with the brothers of their father, according to the Lord's command. Verse 5. Manasseh share consisted of 10 tracts of land besides Gilead and Bashan east of the Jordan. Verse 6. Because the daughters of the tribe of Manasseh received an inheritance among the sons, the land of Gilead belonged to the rest of the descendants of Manasseh. Si Zelophehad ay walang mga anak na lalaki, kundi mga anak na babae lamang. Binanggit sa teksto dahil hindi karaniwan noong panahon ni Josue na ang mga babae ay tumanggap ng mana. Ayon sa kaugalian, ang mana ay ipinapasa lamang sa mga lalaki upang manatili ang lupain sa loob ng angkan ng pamilya. Ganun pa man, lumapit ang mga anak na babae ni Zelophehad kila Eleazar at Josua upang humingi ng bahagi ng lupain sa pangalan ng kanilang ama. Bagamat babae sila, hindi sila natakot lumapit at humingi ng nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nila ang utos ng Diyos at sa kanilang katapangan, naranasan nila ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ang utos ay ipinatupad. Gaya ng sinabi nila na inutos ni Yahweh kay Moses na bigyan kami ng mana, gaya ng ginawa niya sa aming mga kapatid na lalaki. Mahalaga ang pangyayaring ito sapagkat ipinapakita nito ang pagsunod ng mga Israelita sa salita ng Diyos. Ginawa nila ang pinag-utos ng Panginoon kay Moses na kinikilala ang aklat ng kautusan bilang hindi lamang isang koleksyon ng mga religious teaching, kundi bilang tunay na salita ng Diyos na nagbibigay ng tiyak na utos na dapat sundin ng may buong pagsunod. Ang pangyayaring ito na nabanggit din sa Book of Numbers chapter 36 ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kaayusan ng Diyos sa pamana at ipinapakita rin ang kanyang katarungan at habag sa mga taong humahanap sa kanya ng may pananampalataya. Ang pamana ay simbolo ng pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Tulad ng mga anak ni Zelophehad, ang mga tapat na sumusunod sa kanya ay hindi mawawalan ng bahagi sa kanyang biyaya. Ang tunay na pamana ng Diyos sa kanyang mga anak ay hindi lang lupa at kayamanan, kundi ang biyaya at buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. Mga kapatid, ang kwentong tungkol sa mga anak ni Zelophehad ay paalala na walang pinipili ang Diyos, lalaki man o babae, mahina man o matapang. Ang kanyang mga pangako ay para sa lahat ng may pananampalataya. Tulad nila, tayo rin ay may pamana mula sa Diyos, hindi lang sa lupang ito, kundi sa kaharian niya sa langit. Basahin natin ang Romans chapter 8 verse 17a. At yamang mga anak, tayo ay tigapagmana ng Diyos at kasamang tigapagmana ni Kristo. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil ang sinumang tumanggap sa inyong anak na si Jesus at nanalig sa Kanya ay binigyan nyo ng karapatang maging anak ng Diyos at na born again sa pamamagitan ng inyong Espiritu. At bilang mga anak ng Diyos, may nilalaan kayong pamana sa amin. Tulungan niyo po kaming maging mga matuwid at mabuting mga anak ninyo. Nagmamahal sa
sa inyo ng tapat at sumusunod sa inyong mga salita. We praise and worship you, Father. In Jesus' name, we pray. Amen. Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa ating devotion ngayong umaga. Tandaan po natin ang sinabi ni Lord Jesus na hindi lamang tayo sa pagkain nabubuhay, kundi sa salita ng Diyos. Bukas po muli, TMSL. Same time. Salamat po sa mag-share ng video ito sa iba. God bless everyone.